Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Tahimik na parang pinigil ng hangin ang sarili nitong hininga. Sa ilalim ng matandang baliti, may apoy na dahan-daang nagliliyab mula sa dulo ng isang tabako. Doon nakaupo ang nilalang, malaki, balbon, at tila bahagi na ng puno mismo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula sa dilim, hindi galit, kundi mapagmasid. Hindi siya gumagalaw. Sa di kalayuan, si Lina ay napahinto. Takip ang bibig, nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makatakbo. Parang may humawak sa kanyang mga paa, hindi pisikal, kundi takot. Matagal nang may bulong-bulungan sa baryo. Huwag kang dadaan sa baliti kapag hating gabi. Akala niya noon, kwento lang iyon ng matatanda. Humigop ng tabako ang kapra. Umangat ang usok, at kasabay nito'y parang mamigat ang hangin. Ngunit sa halip na umatake, nagsalita ito, malalim, paos, at tila galing sa mismong lupa. Hindi ka dapat nandito, bata. Napatulo ang luha ni Lina. Hindi ko po alam, pauwi lang po ako. Tahimik muli ang gabi. Pagkatapos, dahan-daang tumayo ang kapra. Sa bawat hakbang, nanginginig ang mga ugat ng baliti. Ngunit lumihis ito ng tingin, palayo kay Lina. Umalis ka, sabi nito. Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay mangangaso. Ang iba'y tagabantay. Biglang hangina ang pulang liwanag sa mga mata nito. Ang usok ay naglaho, at bago pa makapagsalita si Lina, nagmistulang anino na lang muli ang kapra, kasama ng puno. Kinabukasan, may balitang may isang batang naligaw sa gubat, ngunit ligtas na nakauwi. At mula noon, walang sino man sa baryo ang nagtangkang putulin ang matandang baliti. Dahil minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang nasa dilim, kundi ang hindi marunong gumalang dito. Ngunit ang baryo ay nagkamali sa pag-aakalang doon na nagtatapos ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, napansin ng ilan na mas tahimik ang paligid kaysa dati. Wala nang kuliglig, wala nang huni ng ibon kapag lumulubog ang araw. Kahit ang mga aso, dating maingay sa dilim, ay ayaw nang lumapit sa baliti. Tinitigan lang nila ito mula sa malayo, buntot sa pagitan ng mga paa, at umuungol na parang may naaamoy na mali. Isang gabi, may magsasakang nagising sa tunog ng mabibigat na yapak. Hindi mula sa daan, kundi mula sa ilalim ng lupa. Nang silipin niya ang bintana, nakita niya ang mga ugat ng baliti na gumagalaw, dahan-dahan, parang humihinga. Kinabukasan, may isang lalaking nagputol ng maliit na sanga mula sa baliti. Wala namang mangyayari, sabi niya. Kwento lang yan. Hindi na siya nakita kinagabihan. Ngunit ang mas kinatakutan ng mga taga-baryo ay hindi ang pagkawala niya, kundi ang kanyang pagbabalik. Bumalik siya kinabukasan, nakatayo sa gitna ng daan, maputik, tahimik, at walang anino kahit tirik ang araw. Nang lapitan siya ng asawa, tumingin lamang siya sa baliti, at ngumiti. Mula noon, nagsimulang mangarap ang mga tao ng iisang panaginip. Isang nilalang na nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi na naninigarilyo. Hindi na nagsasalita, nakatingin lamang, nagbibilang. At si Lina lang ang nakakaalam ng totoo. Na ang kapra ay hindi nagbabanta. Hindi rin siya nagbabala, nagpaalam lamang siya. Dahil ang tagabantay ay umaalis lang kapag may mas masahol ng darating. Ngunit hindi iyon ang wakas. Sa pag-alis ng tagabantay, may pumalit. Hindi ito ang kapreng kilala ng baryo, hindi tahimik, hindi mapagmasid. Ito ay masama. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng mga tao ang kakaibang pagbabago. May mga dalagang biglang nagkakasakit, walang sugat, walang lagnat, ngunit unti-unting nanghihina. Sa gabi, nagsasalita sila habang tulog, binabanggit ang iisang bagay. Isang puno, isang anino, isang tinig na tumatawag. Ang mga babaeng iyon ay hindi basta nawawala. Kinukuha sila sa panaginip. At bawat gabing nawawala ang kanilang malay, mas lalo silang humihina sa paggising, parang may unti-unting inaagaw ang kanilang lakas. Hanggang isang gabi, may isang dalagang hindi na nagising. Doon na natakot ang baryo. Sa gitna ng kaguluhan, may isang matandang albularyo na dumating, isang lalaking bihirang magsalita, ngunit kilala sa mga lihim ng lupa at hangin. Sinuri niya ang mga may sakit, naglatag ng abo, asin, at dahon ng banahaw. At doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi na ito tagabantay, sabi niya. May masamang kapra na pumalit. At ang kinukuha niya
ay yaong kanyang nagugustuhan. Tahimik ang mga tao. Ang ilan ay napaluha, ang iba ay nagdasal. Ngunit ang albularyo ay hindi umatras. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, tinipon niya ang mga anteng-anteng, orasayon, at mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng mga ninuno. Kasama ang ilang matatapang na lalaki, tinungo nila ang baliti, hindi para humingi ng paumanhin, kundi para wakasan ang kasamaan. Sa ilalim ng puno, lumitaw ang kapra, mas malaki, mas mabigat ang presensya, at ang mga matay hindi na mapagmasid, kundi mapag-angkin. Ngunit hindi umatras ang albularyo. Sa bawat dasal, umalangaw-ngaw ang lupa. Sa bawat orasayon, nanginag ang mga ugat. At sa huling sandali, sumigaw ang hangin, parang may pinapakawalan. Isa-isang lumabas mula sa anino ang mga babaeng nawawala, mahina, nanginginig, ngunit buhay. At nang sumikat ang araw, wala na ang kapra. Natuyo ang baliti, tumahimik ang kagubatan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga ng maluwag ang baryo. Mula noon, wala nang nagkasakit, wala nang nawala, at ang baliti ay iniwan bilang paalala na ang kasamaan ay maaaring manalo sandali. Ngunit kapag may lakas ng loob, paniniwala, at pagkakaisa, lagi itong matatalo. At sa gabi, kapag tahimik ang hangin, may nagsasabing naririnig pa rin ang isang mahinang bulong sa gubat. Hindi na nagbibilang, hindi na nananawagan, isang kasamaan na hindi na muling babalik.